Kung ano po ang reaksyon ninyo sa ginawa ni Ombudsman Remulla na baguhin ang guidelines tungkol sa paglabas ng SALN? Well, actually, malaking hakbang po yan dahil binawi niya yung maling patakaran ng dating ombudsman na talaga para may takipan ng mga dokumento ng SALN. But to be very clear, ito po ay para sa executive officers lang. Ito po nga binabanggit po ni Ombudsman Remulla. So, yung pong Kongreso, Senado at Judikatura ay dapat maglabas po ng sarili po nilang patakaran dito po sa SALN disclosure. So what do you mean executive lang? Hindi kasama ang mga senador at congressman dito? Limited pa rin po. Tama. I think yan po yung ginawang patakaran ng Ombudsman ngayon. So I think we are expecting the House and the Senate and the Judiciary to be able to have their own policy as well dito po sa SALN disclosures. Pero initially, sir, ano ba naging reaction nyo nung ito ay ginawa ni former Ombudsman Martires, nung ginawa niya yung movement po na ito? Well, obviously, parang dahil kinubliw yung mga SALN, di wala ho tayong transparency doon sa kaperahan po ng mga matataas na opisyal at mga ordinaryong kawani. No? So, ibig sabihin, wala tayong mapagbatayan kung meron na talagang unexplained wealth. Ito pong mga matataas na opisyal. No? So, hopefully, dito sa pagbubukas po, malalaman natin yung mga kaperahan, SALN, ng mga kasalukuyang Pangulo, Vice Presidente, at saka mga nagdaang mga Pangulo at Vice Presidente. Balikan ko lang sandali po yung sa SALN pagdating po sa mga elected officials like kayo po, mga congressmen at mga senador. So, hindi pala kasama ito dun sa pag-lift ni Ombudsman Remulla. Ano po ba ang paraan para masama? Kasi syempre yung mga tao yun ang actually ang tinitingnan nila ngayon yung Kongreso po at yung SALN nila. To be very clear, yan po yung isa sa mga unang pronouncements ni Speaker Bogie Lee. Nung una po niya mga press conference na talagang bukas siya na una, ilahat yung kanyang SALN at I guess magkaroon po ng talagang hiwalay na patakaran ang House para sa disclosure po ng SALN. So, siyempre, nasimulan na ho ni Ombudsman Remulla yan. Tingin ko, wala na hong makakapigil. Medyo nakakatawa naman ho yung Kongreso at Senado kung hindi sila tatalima rin ng sarili po nilang patakaran sa SALN disclosure. And Congressman Terry, isa din na partner, di ba, nirarason nila, kaya dito yung hindi pagdi-disclose ng SALN sa isa sa publiko, dahil nga daw yung paglabag sa Data Privacy Act, meron ho ba talagang conflict between dun sa dalawa po na yan? Kailangan mo talagang magkaroon ng balanse dyan. So, pwede naman mag-disclose ng SALN basta hindi ho dinidisclose yung mga personal information like address ng mga bahay, yung mga plaka ng sasakyan, di ba? Personal information yun protected ho ng data privacy yun. So, pero ibig sabihin, yung actual na numero, kung magkano yung bahay, magkano yung kayamanan, magkano yung utang, magkano yung actual na pagkakaiba ng yaman sa utang, yung basically net worth yun. Dapat malaman ho natin yun. Tingin ko yun yung pinaka-basic na dapat hong ma-disclose sa publiko. Kasi doon natin malalaman kung mayroong unexplained wealth Kasi ibabangga mo lang naman ho yun sa haba ng panahon nilang nanunungkulan sa gobyerno. Kung talaga wala silang ibang trabaho, kundi gobyerno, di ba? Ibabangga mo yun sa aktual na kayamanan nila. Di ba? Prima facie finding ho ng unexplained wealth yun Pagka hindi ho mag-aabot-abot yung pong sasahod mo sa gobyerno at yung aktual na kayamanan mo over the course of time. Pero yung nga po, Kong Terry, yung paglalabas ng mga SALN na yan, hindi naman yan, punta ka sa Ombudsman or sa Kongreso, labas yung nga yung SALN nyo. Hindi naman po ganun yun, di ba? Dapat meron kang rason, di ba? Or something, meron kang kailangang maipakita ba? Hindi, basta-basta, ibibigay sa iyo ang SALN. Sa FOI, di ba? Well, ang totoo naman, at the very least, ano ba, yung mga journalistic reasons, pwede naman talaga maging batayan yun para sa disclosure po ng SALN. Kasi, anyway, public document ko yung SALN So basically, ang pinag-usapan lang natin dito, ano yung personal information na dapat ma-redact pagka ako nag-disclose ng SALN. Diba? Pero halimbawa, halimbawa, kung magkano yung bahay mo, bahay A, pwede talaga ilabas yun. Kasi hindi naman sinabi kung saan yung bahay mo Diba? Pero okay lang dapat na malaman kung magkano yung bahay mo. Diba? Kasi doon ibabangga kung meron ka unexplained wealth. True. Also, what about lifestyle check? Minsan, di mo na kailangang tingnan yung SALN. Tingnan mo lang kung ano dinadrive na kotse. For example, ng congressman or congresswoman, mga post, mga bag, mga relo. Di ba yung lifestyle check na yan, pwede rin naman. Mas madaling habulin, Kong Terry. Well, relevant yung lifestyle checks doon din sa SALN kasi
at saka doon sa sahod. Actually, hindi mo kailangan salin para ibangga halimbawa yung mamahaling sasakyan o mamahaling alahas o mamahaling kung ano man doon sa sahod niya. No? So, pwede yung mag-exist yun independently of the disclosures in the salin. Pero for example, very important din ho yung salin kasi, alam mo, meron siyang mamahaling sasakyan pero wala sa salin niya. Ibang kaso pa yun Ibang bagay pa yun. Yan nga. O hindi mag-reconcile yung dalawa, hindi ma-explain. Baka sabihin niya, hiniram lang niya o nag-post lang siya doon sa sasakyan na yan. Pero for example, yung sasakyan kasi, kung halimbawa nakapalagay sa pangalan niya, kasi hindi niya linagay sa salin, kaso na agad yun Ibig sabihin, kahit hindi pa tayo mag-usap ng unexplained wealth, di ba? Mag-usap lang tayo na, dinisclose mo ba lahat ng kayamanan mo dyan, lahat ng pag-aari mo dyan sa salin na yan. Pag meron kang sasakyan, tapos in-acquire mo siya previous to the salin year. Like halimbawa, ngayon, 2025, meron kang sasakyan na mamahalin, 2024. Actually, kahit hindi mamahalin kahit murang sasakyan, pero hindi mo linagay sa salin mo, 2024, or a 2025 salin, may kalalagyan kay. Okay. Sige po. Nako, maraming salamat po, Congressman Terry Ridon, sa oras na binigay nyo lagi dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.